Hindi yung kagaya niyan nangyayari, di ba? Kasi naging kultura na ho yan, no, itong mga abusadong online lending apps na yan. Naging kultura na ho nila yan. Hindi ko humalaman kung sino nagsimula yung mga bugok na yan. No? Kala ho kasi nila, patapangan ng paniningil. Hindi ho patapangan ng paniningil. The more kang matapang, lalo kang hindi makakasingil. May nagtanong sa akin, Boss Rai, good PM po. Tanong lang po, ang company po ba ang nagbibigay ng instruction sa agent para mamahiya o ang agent ang gumagawa ng paraan para makapaningil at nang makamit ng kota nila? Alright, napakagandang katanungan po nito. No? At bago natin siya sagutin, iimbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Actually, napakagandang katanungan po nito. No? Ang tinatanong niyo po is kung sino yung nagbibigay ng instruction, no, para mamahiya, mambarag o ano pa man. No? Actually, ho yan, nasa management yan. Okay? Kasi ganito po yan, no? Ang mga managers po dapat, alam nila kung ano yung mga inilalabas or kung ano yung mga existing na batas or memorandums, no, na nakakasakop sa pagpapautang. Okay? Importante ho yun. No, kung ikaw po ay collection manager, credit manager, operations manager na isang lending, financing or bangko, dapat alam niyo yan. No, kahit papaano ho, may idea kayo. Okay? Kung hindi mo man kabisado, dapat may idea ka. Okay? Kaya nga ho yung iba rin, may nag-hire pa ng abogado para ho dyan. No, kasi ho, ito pong abogado na to, no, ang mag-check po ng lahat ng legalidad ng papeles at kung ano man po yung mga lalabas, no, para po sa mga mensahe, para sa mga demand letter, no, dapat po yan naaayon no sa batas. Okay, yun ho ang pinaka-importante dyan. Okay, ngayon ho, napansin nyo naman ho dun sa huling ni Raid, okay, yung may nahuli hong Chinese national na babae, no, ang sabi nga ho ng mga ahente, scripted daw po, no, which is totoo. No, yun ho ang napapabalita na binibigyan ho sila ng script, no? At itong mga ito wala hong ka-training. No, basta ho sila marunong humawak ng telepono, marunong sumagot, marunong makipag-chat, okay na 'yon. No? Kasi ho importante ho 'yan. Ito ho best example. Nung ako'y nagsisimulang maging collector po, no? Sa isang financing company, no? Kami ho, bago kami ba-deploy, may training ho muna kami. 1 linggo ho yun. No? Doon muna ho kami sa head office. No? Ang mga inaano ho sabi doon, paano yung tamang approach, paano ho yung mga dapat gawin, ano ho ba yung mga batas, no? During that time. Okay? So, 1 week ho yun. Tapos, pag dineploy na ho kami, no, doon sa aming sa assignment namin, kasi ho ako, na-assign ho ako sa Bulacan. No, yung initial kong trabaho, no. So ngayon, aalamin ko naman ho kung ano ho yung mga ordinansa ng lugar na yon. Kailangan ho alam nyo. So ite-train din ho kayo ng team leader nyo doon. Okay? Kasi hindi naman ho basta-basta napunta ka sa isang lugar. Pare-pares ba ng ordinansa ng Hindi ho. Di ho ba? So train din ho kami. No, binibigyan din ho kami ng pointers, no, at saka yung mga techniques kung paano ho maningil. Okay. Ngayon ho, ang nangyayari ho kasi dito sa mga abusadong online lending apps na to, no, yung mismo hong manager nila, no, kasi nga siguro ho may quota, no, sila, no, hindi sila yung regular na mayroong basic salary, kaya ho ganyan ang ginagawa nila. No, nag-resort sila sa pananakot, which is mali. No, kagaya ho na sinabi ko kanina, yung management ho muna dapat ang nakakaalam ng mga batas at memorandums na inilalabas po ng ating gobyerno, no, na nakakasakop po sa pagpapautang at paniningil. So sila ho dapat nakakaalam yan. Ngayon, kung inineglect po nila yan, ay wala ho talagang mangyayari. Di ho ba? Talagang iisipin lang ho nila is yung kanilang quota. Pero ganun pa man ho, sasabihin ko sa inyo, kung ang kita ho nila, no,
is base sa kota, no? At kung ang gagawin nila ay pananakot lang, hindi ho sila makakakota. Tingnan nyo po, diba? Napakarami na po ang hindi nagbabayad. No? Kasi nga ho, diba, anong laging sinasabi ng mga viewers po natin? Nababasa ko yung mga comments po ninyo, no? Na kayo ay kumbaga, naiinis kayo, no, na grabe na yung ginagawa sa inyong harassment, kaya kayo ngayon sinasabi nung iba, hindi na lang ako magbabayad. Di ba? Ganun ang pumapasok po sa isip ninyo. O, paano sila makakakota kung sa ganung pamamaraan sila maniningil? Di ba? Tsaka ito yan, yung kagaya yung sinasabi ko sa inyo, yung sinabi nga ho dun sa na-raid, di ba, na meron silang scripted sila. Totoo yun. Kasi tingnan nyo pagka ho yan, nawala na sa script, ano mangyayari? Magagalit na lang sa inyo yan. Mumurahin na lang kayo bigla niyo mga bugok na yan. Diba? Kasi nga walang alam sa paniningil, walang training. Diba? Napaka-importante ho niyan. Ano po? Tapos meron din hong nangyayari na yung isang ahente, no, sa sobrang kagigilan na makapaningil talaga, lumalampas siya dun sa policies and procedure nung kumpanya. Meron ho akong best example niyan, no. Nung ako ay naging team leader dati. Meron kaming kasama na maniningil, no, na may na-receive akong tawag na complaint, no. So, kinausap ko, no, meron daw sa kanya, nagme-message sa kanya ng hindi magaganda, pananakot, tapos minumura daw siya. Sabi ko, sigurado kayong itong kumpanya na to yung na nahiraman po ninyo? Kasi nagtataka ako dahil maliwanag po ang instruction namin, no, dun sa aming mga agent na wala dapat lalabag dun sa aming policy and procedure. So kailangan maayos ang pakipag-usap, maayos ang paniningil. Okay? So sabi ko sa kanya, pwede yung i-email nyo po yung formal complaint, i-attach nyo po kung ano man yung dapat nyo i-attach. So, inimbestigahan ko. Napansin ko yung number na ginamit, no? Parang hindi tugma dun sa mga number na ginagamit namin. Okay? So, chinek ko. Okay? Pag sabi ko, wala ito dun sa mga, sa existing na ginagamit naming number, eh. So, sabi ko, kanino to? Meron ho kasi akong database ng mga number ng aming mga ahente. At bawal na bawal hong gamitin ang cellphone, personal number. No? May policy ho kami dyan na bawal gamitin ang personal number sa paniningil o pakikipag-communicate sa kliyente. No? Kaya nga ho kami may sariling pantawag eh. Meron kami sariling pang SMS. Okay? So sa makatweet po, nung inimbestigahan ko, nalaan ko kung sino yung ahente. Okay, so ginawan ko siya ng narrative report, no? At outright ho 'yun, no? Kasi nasa policy ho namin eh, no? Pagka nang abuso ka ng kliyente, no? At lumabag ka doon sa policies and procedure, sinibak ho 'yun. No? Kasi magre-reflect ho sa akin 'yun as their team leader eh. Di ba? Ibig sabihin lang nun, hindi ko sila binabantayan, hindi ko tinitignan kung ano kanilang ginagawa. Yun o. Sinibak ko yun, right there and there. Tinanggalan ko na, tiningan ko ng ID, lahat to, ng pag-aari ho ng kumpanya, kinuha ho sa kanya at pinauwi na po namin. No? Pinadano namin sa due process yun. Natural ho, kasi baka madoli ho kami. Di ba? So, in-explain ko sa kanya kung ano yung nagawa niyang hindi maganda at inamin niya naman. Actually, nung una, nagsisinungaling pa, ayaw niyang aminin na sa kanya yung number eh. Hindi ho ako tulonggis, no? Nakita ko yung number na ginamit niya is personal number niya. Pinaring ko yung telepono niya, nag-ring. Sa kanya, so wala na siya magawa. Noong una, nagdi-deny pero kalaunan umamin din. No? Kasi sabi niya, kasi gustong-gusto niya raw talaga makapaningil na maayos, no, na maganda kasi naiinggit siya dun sa mga kasama niya na magaganda ang ang performance, no? Kasi basic salary ho kami noon.
No, wala kaming hindi kami yung kagaya nila na may kota-kota. No, kailangan ho talaga kasi no, ang ano ko ho kasi no, sa tagal ko na ho sa paniningil, no, hindi ho dapat yan binibigyan ng kota. Nasa puso ho dapat yan nung kada maniningil, no. Kung yung kanilang dedikasyon sa paniningil. Hindi mo kailangan kumbaga bigyan ng suhol, no, o kailangan mag-incentive ka para makapaningil. Hindi ho dapat ganoon eh. Kung ano ho yung trabaho mo, dapat gawin mo. No, walang kapalit 'yun. No, ganun ho kasi ang nakagisnan ko eh. No? Lahat naman ho ng pinasukan ko, wala naman ho kaming yung kota-kota, yung commission, hindi ho kami never ho akong pumasok sa per commission. No, kasi pag per commission talaga yan, may competition within. Wala naman hong problema ron, maganda ho ang competition. Ang tanong, healthy ho ba yung magiging competition? Magiging parehas ho ba? Di ba? Masusunod ba yung yung existing na policies and procedure ng kumpanya? Masusunod ba yung batas at memorandum na ng gobyerno? Hindi ho. Kasi ikaw eager kang mas kumita ka na mas malaki. Di ba? Kaya ho ako lagi kong pinapasok is may basic salary. No? Kung ano ho yung sasahurin ko, di yun ho ko. Marireceive ko lang, pero gagawin ko yung best ko para masingil yung mga naka-assign sa aking mga kliyente. Di ba? Doon ho ko binabayaran eh. Yun ho yung kumbaga, yun ang bread and butter ko eh. Di ba? Doon ho ako kumukuha ng hinahain ko sa pagkainan. Di ba? Kaya ho ako nagtataka doon sa ibang mga maniningil na kailangan pa may incentive para kalukuhan ho yun. No, hindi ho ako naniniwala na kailangan mong magbigay ng incentive para madagdagan yung effort mo sa paniningil. No, isang napakalaking kalokohan. Tsaka yung yung ginagawa nilang kota-kota na yan, yung commission base, hindi ho tama yan eh. No? Nagkokos lang ho ng ng hindi magandang competition. Wala naman nung problema sa competition within the group, no? Pero dapat healthy competition, no? O kagaya ho dun sa yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung yung tinanggalan namin, yung natanggal sa trabaho kasi nga wala naman kami incentive nun, basic lang. Kaya lang nahihiya siya kasi sa grupo siya pinakamababa. Nakita niyo ho yun? Di ba? Ginawa niya yung bagay na yun kasi nga nahihiya siya na siya ang pinakamababa ang koleksyon dun sa grupo. Wala pang wala pang incentive yun. Hindi pa per quota yun. O di ba? Di lalo na siguro pagka may kota-kota yan. Di lalo nang walang yaan ng laruan ang labanan dyan. Diba? Kaya hindi ako agree dyan sa mga kota-kota na yan eh. Tsaka ang pinaka-importante dyan, dapat yung makukuhang manager at head no, is alam yung existing na batas or mga memorandums. No? Talagang dapat ipatupad. No, hindi yung kagaya niyan nangyayari, 'di ba? Kasi naging kultura na ho 'yan. No, itong mga abusadong online lending apps na 'yan. Naging kultura na ho nila 'yan. Hindi ko malaman kung sino nagsimula ng mga bugok na 'yan. No? Kala ho kasi nila patapangan ng paniningil, hindi ho patapangan ng paniningil. The more kang matapang, lalo kang hindi makakasingil. Totoo po 'yan, no? Ando na ho ako pagka ikaw ay maniningil, lalo nung yung panahon na na matagal na. Yan? Kailangan kahit paano matigas ang dibdib mo. Kasi susuungin mo, pupunta ka sa bahay. Diba? Hindi mo lugar yun. O kahit paano dapat may dibdib ka. Pero hindi ka dapat matapang. No? Kasi yung matapang, iba, nauuna yan. Mahirap yun. Masyadong matapang. Dapat yan, marunong kayong makipag-usap. Alam nyo yung batas, marunong kayo makipag-usap, alam mong laging, alam mong harangin kung ano man yung iba to sa'yo. Di ba? Ganun niya. Lagi nga ako sinasabi nung manager namin, no? Yung mga kliyente, no? Hanggat kayang makalusot, no? Or hindi makapagbayad during that time, no? Gagawa yan. Kumbaga sasabihin nila. No? Hindi naman ho lahat yun. No? Kumbaga yun lang yung niya eh.
Kumbaga, gagawa daw ng paraan para hindi masingil. Ngayon, kami naman, ang trabaho namin, gagawa kami ng paraan para sila masingil. Which is nangyayari ho. No? Actually, ako, napakarami ko na hong na-encounter na ganyan. Na talaga namang, alam kong may pera. Alam kong may na-receive na sahod. Kaya lang, ihigpitan pa nila muna, no? Hahawakan muna nila, bago sila papatagalin pa na 1-2 araw, di ba? Ay, i-explain ko na, pagka ho kasi nung magpas kayo, meron ho kayong penalty. Gugustuhin nyo ba mag-penalty kayo? Di ho ba? Kasi kayo lang din ho maapektuhan. Di ba? Ini-explain ho namin maigi. Yun ho kasi ang kailangan ng maniningil eh. No? Alam nila yung policies and procedure, di ba? Alam na ho nila yung yung mga existing na memorandums at batas. Marunong sila makipag-usap, no? Tapos meron silang mga payment plan, payment option. Yun ho ang meron dapat. No, hindi ho kailangan mangharas, no? Hindi kailangan manakot at hindi kailangan mamahiya. No? Doon sa katanungan niyo kung sino yung management 'yan. No? Kasi naging kagaya sinabi ko, naging kultura na ho nila 'yan. No, simula ho nung masimulan nila yung negosyo na 'yan, 'yan ang kanilang nakagisnan. Kaya hirap na hirap silang baguhin. Pero napakadali hong baguhin 'yan. Susundin nyo lang naman ho kung ano yung sinasabi o nakasaad dun sa mga memorandums at batas, no, na pinapatupad ho, no. Nandyan ho SEC, NPC, nandyan ho lahat, no. Kailangan lang ho pag-aralan. Mag-hire ho kayo ng abogado, no. Sila ho nakakaalam ng batas na yan, no? At mag-hire ho kayo ng matitinong mga managers nyo, no. Maayos pa niya ho iyan, no. Hindi pa huhuli lahat. No, hindi pa huhuli lahat, no, maaayos nyo pa yan. Kaya lang, syempre, yung stigma, nandyan na. Kapag kayo, abusadong online lending apps, no, wala, talagang ganun kayo kung tumuring sa inyong mga kliyente. Actually, yung stigma nga, nakatatak na talaga yan na pagka nagpapautang ng online, salbahin na, maningil, no. So, huwag nyo lalahatin, no, kasi yung mga registered online lending platforms, dalawang klase po yan. Yung online lending apps, tsaka po yung web-based. Yung app-based, tsaka web-based. No? Hindi ho lahat yan abusado. Lalo na ho doon sa online lending apps, hindi naman ho lahat yan abusado. No? Kaya ho, ugaliin po ninyong bago manghiram, checkin nyo po yung reviews, no? Checkin nyo po yung kanilang ratings. No, at i-check nyo po maigi yung kanilang terms and condition. Okay po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.